isip at kalooban sa aming mga buhay. Gabayan mo ang bawat isa sa amin na higit ang aming lingkod na yung Pastor Sig at Panginoon. Kaya dinadakila ka namin, pinapasalamatan sa araw na ito. Kung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At purihin natin ang Panginoon. Sige, pwede na po kayong maupo. At ngayong araw po ito ay Fifth Sunday ba? Tama ba? Fourth. Okay, basta lasan. Usually po ay tayo ay ang ating pong speaker ay nanggagaling po sa ating missionary church doon sa Batangas. At malimit po ang nagpapalitan na magsalita ay ang ating Pastor Ronnie at ang Pastor Ray. Ngayong araw po na ito ay pasimula na magiging kasama sa rotation ngayon. Ang pagdasyal ay ang ating Pastor JL. Para din po sa inyong kaalaman, ang ating pastor ay nag-aaral po sa Grace Ministerial Academy. Bago kasi itong aming microphone. So, purihin natin ang Panginoon sa kasipagan po niya. Mula Batangas, nag-aaral po siya sa Cubao. Hindi naman araw-araw. Twice a month, no? Pastor, no? Napunta ka doon. So, malaking sakripisyo po yan. 4 ng madaling araw, alis sa doon para lang makapunta sa Cubao. At purihin po ang Panginoon dahil maraming nagkwento siya sa akin kagabi kung paano yung kabutihan ng Panginoon sa kanyang buhay at yung laptop at maging kasi 4 na taon ba? Oh, natigda 2 semestre, so 5,000 ang 5,000 yun. So purihin natin ng Diyos na meron pong tagabangko na church nag-i-sponsor sa kanya naghahanap po ng sponsor. So biyaya po ng Panginoon na siya yung makuha. Okay, so purihin natin ng Panginoon, magandang mga bagay po yun. Bagamat tayong church ang dapat tumulong sa kanya, pero natutuwa po tayo na merong kinikilos ang Diyos. At purihin po natin at nakita po yung kasipagan niya sa pag-aaral. Dapat, kasi bata pa naman siya. So, yan po ang isang sa kagalahan natin. Ngayon ay gamitin siya ng Panginoon at kaya po ihanda natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng Panginoon na dadali sa atin ni Pastor J.F. Okay? Dito po. Aristobal. Tama, no? Aristobal. Okay. Okay. Okay ba? Pasensya na po at marami akong mabubot. Ganun pa man, bago po ako magsimula, ay gusto ko muna kayong ngitian sapagkat sinabi sa akin ni Pastor Ray before, ngumiti ka naman sa pulpito. That's why, ngingitian ko muna kayo para mamaya hindi na ako ngingiti. Okay. So, purihin po ang Diyos. Ako man ay lubos na nagpapasalamat sapagkat ako po ay naimbitahan dito sa inyong harapan upang magbahagi ng salita ng Diyos. At ito ay isang malaking kagalakan para sa akin. At marami ding salamat sa inyong pagsuporta sa aking pag-aaral. Kayo ang unang ginamit ng Diyos upang magisnan ko ang katuruan sa GMA or Grace Ministerial Academy. At malaking bagay po iyon. At gayon din sa inyong mga panalangin para sa aming tatlo na nasa kabundukan. Tunay at lubos po kaming nagpapasalamat sa inyo. At bago tayo magsimula, let us open in prayer. Muli dakila naming Diyos, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo pong walang hanggang kabutihan, sa patuloy po ninyong pagbabahagi sa amin
ng inyong karunungan. At sa umagang ito, dakilang Diyos, kami po ay humihiling na kami ay patuloy po ninyong gabayan sa pag-aaral ng inyong pong mga banal na salita. At nawaw Diyos ay akayin kami neto sa paglalakad sa inyong pong kabanalan, sa inyong katuwiran, sapagkat kami ay naniniwala na hindi namin kayang maligtas o mapunta sa langit sa pamamagitan ng mga sarili naming kaalaman, kundi tanging sa kaalaman mo lamang at sa iyong katuwiran. Maraming salamat po sapagkat ito ay napakalaking pribilehiyo na kami ay makapaglingkod sa iyo, mapakinggan ang mga katotohanan na buhat sa iyo, at bigyan ka ng parangal bilang aming manlilikha. Sa inyo po ang papuri, pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Nung Friday, bago po ako umalis ng kabundukan, papunta ng pastoral house, ay merong isang pangyayari. Merong lumapit sa aking mga kapatiran sa Tilaga, Rosario, Batangas. Ang sabi nila, Pastor, merong taong may sakit at kung pwede daw na doon tayo mag-Bible study sa kanila at gustong makapakinig ng Ebanghelyo. At nung umpisa, ako ay nag-aalangan kasi during that time ay prayer meeting namin sa Tilaga. Ngayon, nung ako ay nakapag-desisyon na saglitin, sa pagtapak ko ng kalsada, may kapatiran ulit na lumapit sa akin at nagsabi, Pastor, patay na. So, ang gusto ko pong ipabatid sa inyo sa umagang ito, kapag ang isang tao na mamatay o malapit ng mamatay, merong tinatawag na huling habilin. It's either sa pamamagitan ng written or sa pamamagitan ng salita. Iniiwan niya yung kanyang mga gustong iparating. At kung mahal mo ang iyong pag-iiwanan, nandoon yung pagpapakita mo ng pagmamahal kahit doon sa kahuli-hulihang sandali ng iyong buhay. At sa ating pong pag-aaral sa umagang ito ay may kinalaman sa huling habilin. Ito ay huling habilin ni Pablo kay Timothy. Ayan ay mababasa. Ang ating tema ay ang kahalagahan ng salita ng Diyos na mababasa sa 2 Timothy. Sa 2 Timothy chapter 3, verse 14 to 17. But then again, yung sinabi ko po sa inyong huling habilin ni Pablo ay mababasa nyo sa chapter 4. Doon ninyo mababasa na yun na yung pamamaalam ni Pablo sa kanyang anak sa pananampalataya na si Timoteo. Atin pong basahin. But as for you, continue in what you have learned and have firmly believed, knowing who you learned it. Verse 15. And how from childhood you have been acquainted with the secret writings, which are able to make you wise for salvation through faith in Jesus Christ. 16. All scripture is theopneustos, or breathed out by God, and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. And verse 17, that the man of God may be complete, equipped for every good works. At sa bahagi pong yan, ay gusto ko sa inyong ibahagi yung aking exegetical text. Ang 2 Timothy, o ang Timothy, ang pinaniniwalaang huling liham ni Pablo, at ito ay naglalaman ng personal niyang liham kay Timothy na magpakatatag ka sa pananampalataya. So, nandoon yung word of encouragement ni Paul pag binasa niyo po ng buo ang 1 and 2 Timothy na magpakatatag sa pananampalataya. Well, ang Timothy ay nasulat ni Pablo sa kanyang ikalawang beses na pagkakakulong sa Roma. Iyan ay located sa chapter 1, verse 8 and chapter 2, verse 9. So, sorry po, hindi na yan nakalagay dito sa ating PowerPoint. But kung kayo ay may Biblia, makibukas ako sa 2 Timothy chapter 1, verse 8. Sinasabi po dito, therefore, do not be ashamed of the testimony about our Lord, nor of me, his prisoner, but share in suffering for the gospel by the power of God. And also sa chapter 2, verse 9, ang sinasabi roon,
for which I am suffering bound with chain as a criminal, but the word of God is not bound. So ito po ay patunay na si Pablo ay hindi po spiritual na tanikala ang kanyang tinutukoy, at tinutukoy niya po yung mismong literal na pagkakakulong niya sa Roma. At sa bahaging iyon, si Timothy naman ay nasa Ephesus kung saan siya iniwan ni Pablo, na mababasa nyo naman sa 1 Timothy chapter 1 verse 3. So doon iniwan ni Pablo si Timothy para magmisyon, gampanan ang trabaho ng isang pastor. Ngayon sa verse 11 ng 2 Timothy chapter 3, binabanggit din ni Pablo ang kanyang first missionary journey sa tatlong bayan ng Antioch, Iconium, Lystra na nasasakop ng Roma. So bakit po ito isinama? So bilang pagbibigay ng maigsing background about kay Timothy at paano siya nakakilala sa Panginoon. So ito po yung bahagi. Ang unang missionary journey ni Paul ay pagpunta sa mga bayang nabanggit ng Antioch, Iconium at Lystra na nasasakop ng Roma during that time. Dito na unang ipinangaral ang Ebanghelyo ni Kristo at si Pablo ay nagtagumpay sa pangangaral ng Ebanghelyo kung kaya't nagkaroon ng maraming mananampalataya sa bayang iyon. Kasama roon ang bayan ng Lystra na bayang pinanggalingan ni Timothy. Doon rin nakatira ang kanyang lola at ina na naging mga mananampalataya dahil sa pangangaral ni Pablo. So, isa po yun sa pangyayari. That's why doon po sa verse 14, binabanggit, continue in what you have learned and have firmly believed, knowing from who you learned it. Ang tinutukoy po doon na kung kanino mo yan natutunan ay sa kanyang lola at sa kanyang ina na si Eunice. Ayun po yung bahagi ng background ni Timothy. At sa pagpapatuloy, sa mga talatang verse 14 to 15, ang tinutukoy ni Pablo rito ay ang lola at ina ni Timothy na naging unang tagapagturo ni Timothy na mababasa nyo sa 2 Timothy chapter 1 verse 5. At sa verse 15, ito po yung kahulugan. Ang kaugalian ng mga Hudyo sa edad na 5 taon gulang na bata ay ituro na ang Old Testament. So, mapapansin nyo po pagdating sa verse 15, and how from childhood you have been acquainted with the sacred writings. Ang sacred writings po na tinutukoy ay ang Old Testament, because during that time ay wala pa po ang New Testament. Hindi pa yun exist ang New Testament writings. At sa pagpapatuloy, isa po sa patunay niyan, pag binasa niyo ang aklat ng Efeso chapter 6 verse 4, yung ang magulang wag mong ibuyo ang iyong anak sa pagre-rebelde, bagkus turuan mo siya ng naayon sa kalooban ng Diyos. So mababasa niyo po yan doon. And karagdagan, pagdating sa Proverbs, meron ding sinasabi na turuan mo ang bata hanggat bata pa. So ito po ay tumutukoy sa tradition ng mga Hudyo, na sa batang edad ay tinuturuan na nila ang bata saan? Sa katotohanan, sa salita ng Diyos. At 2 Timothy chapter 3 rin ay naglalaman ng isang mabigat na talata na nagpapahayag ng disiplina. So pagdating po sa 2 Timothy, ito yung pinakasikat na talata na madalas ginagamit sa pagdidisiplina at pagtuturo ng katotohanan. Well, that is verse 16. All scripture is breathed out by God. Pag sinabi pong breathed out is Greek, ang Greek po niyan is theopneustos. No, dati ang pronunciation ko is theopneustos, but ang real pronunciation is theopneustos, na ang ibig sabihin ay inspired. Hindi po ito kagaya ng breath na binanggit sa Old Testament. Iyan po ay ibig sabihin ay inspired. Sa pagpapatuloy, nais ko pong ibigay sa inyo ang maigsing mensaheng ito. Ang salita ng Diyos ay may kakayanang magbigay ng karunungan at kapangunawaan sa kaligtasan. Ayan po yung simpleng mensahe
na nais kong iiwan sa inyo ang patungkol sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang may kakayanang magbigay ng karunungan at kapangunawaan sa kaligtasan. Binibigyan ni Pablo sa bahaging yan, binibigyan ni Pablo si Timothy ng encouragement pagdating doon sa verse 14 ng 2 Timothy chapter 3. Chapter 3. Ngayon, yung encouragement po na yun ay patungkol sa salita ng Diyos. At dahil sa mga nakaambang panganib, well, bakit kailangan ni Paul na bigyan si Timothy ng encouragement? Sapagkat meron pong mga panganib. Well, pagdating sa verse 12 and verse 13, may binabanggit si Pablo patungkol sa mga panganib na pwedeng pagdaanan. Tandaan natin, ang mga linya ng salita ng Diyos ay higit ng halaga kaysa sa mina ng ginto. Ang kanyang mga salita ang pinakamamahaling hiyas na iniwan sa atin ng Panginoong Jesucristo. Ang binigay sa atin ay ang Biblia. Wala nang iba. So, ang Biblia ay isa sa hindi isa, kundi mahalagang biyaya na iniwan sa atin ng Diyos. Sa pamamagitan din ng Biblia, makikilala natin ang Diyos. Malalaman natin kung ano ang kanyang gusto at kung ano ang kanyang ayaw. At sa pagpapatuloy, meron po tayong dalawang bahagi na nakasentro sa salita ng Diyos. The first point is wisdom from the Scripture through the challenges of the Apostolic Fathers. Ang karunungan ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga karanasan ng mga apostol. So napakahalagang malaman natin yung challenges na pinagdaanan ng mga apostol upang makarating sa ating panahon ang mabuting balita. Take note, si Pablo ay nagbibigay paalala kay Timothy, magpatuloy ka sa mga aral na natutunan mo at matibay mong pinaniniwalaan. So yun yung encouragement ni Paul kay Timothy. Magpatuloy ka sa mga aral na natutunan mo at matibay mong pinaniniwalaan. Yan po yung Tagalog version ng verse 14. Na ang buhay, sapagkat may binabanggit si Paul sa verse 12 na ang isang taong namumuhay na nagpapasakop sa Diyos ay may pag-uusig na pagdadaanan. So maliwanag na binibigay ni Paul kay Timothy ang mga posible niyang pagdaanan. Sabi niya rito, verse 12, Indeed, all who desires to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. So, in fact, bago niya sinabi yun, si Paul mismo ay nakaranas. Naranasan ni Paul na doon sa 3 bayan kong binanggit kaganina sa kanyang first missionary journey ay makaranas siya ng matinding persecution sa mga taong nakatira doon. That's why sinasabi niya kay Timothy, mangyayari din ito. Posible din mangyari ito kung kaya't maging handa ka sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hindi tayo magiging handa, si Timothy hindi magiging handa sa pamamagitan ng ibang bagay, tanging sa pamamagitan lamang ng salita ng Diyos. Ganoon ka-importante ang salita ng Diyos. Marahil si Timothy ay nakakaranas ng matinding kalungkutan at panghihina dahil sa kanyang mga karanasan nung iniwan siya ni Paul sa Ephesus. Ginampanan na ni Timothy ang tungkulin ng isang pastor. Ngayon, ang Ephesus ay maraming lamang heresiya, maraming maling katuruan sa loob ng Ephesus. At marahil ito ang kanyang pinaglalabanan. Well, bakit natin nasabi na marahil si Timothy ay dumaraan sa matinding kalungkutan? According sa 2 Timothy chapter 1, verse 1 and following hanggang verse 6 ay may sinasabi si Pablo patungkol kay Timothy. Paul, an apostle of Christ Jesus, by dwelling of God according to the promise of the life that is in Christ Jesus, to Timothy, my beloved child, grace, mercy, and peace from God, the Father and Christ Jesus our Lord.
Verse 3, and I thank God whom I serve. I did my ancestor with a clear conscience. Remember you constantly in my prayer, night and day. Verse 4, as I remember your tears. Okay, so tears, pagluha. So, I long to see you and long to see you that I may be filled with joy. In verse 5, I am reminded of your sincere faith, a faith that dwells first in your grandmother, Louise, and your mother, Eunice, and now I am sure dwells in you as well. Verse 6, for this reason I remind you to fan into flame the gift of God, which is in you through the laying of my hands. So sa bahaging yun, ini-encourage ni Pablo si Timothy na manangan ka doon sa iyong ibinigay sa iyo ng Diyos. Well, in fact, ano kaya yung ibinigay ng Diyos kay Timothy? Ang binigay ni Pablo kay Timothy is not the authority of being apostle. Hindi bilang apostol ang authority ni Timothy. Ngayon, ang authority ni Timothy is located sa 1 Timothy chapter 4, verse 13 to 14. 1 Timothy chapter 4, verse 13 and 14. Sabi dito, until I came, devote yourselves to the public reading of Scripture, to exhortation, to teaching. Do not neglect the gift you have, which was given you by prophecy when the council of elders laid hands on you. So, ang binigay ni Pablo at ng council ng mga mananampalataya during the time kay Timothy is the exhortation of the Scripture to teach and preach the gospel and nothing more. Doon sa ibinigay sa kanya sapagkat again si Timothy ay walang apostolic authority. Tanging si Paul lang. That's why sinasabi niya, ito yung ibinigay sa iyong regalo, gamitin mo yung pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. That's why pagdating doon sa verse 16, ang salita ng Diyos ay alin? Hiningahan at magagamit sa pagtutuwid sa mga maling gawa. That's why sinabi yun ni Paul. Kasi bakit? Ito ang authority na ibinigay niya kay Timothy. And in fact, sa inyo pong mga pastor, is yun din yung authority na meron kami. Nothing more, nothing less, but the Scripture. Yun lang ang mahalaga. At sapagkat ang kayang magbago ng buhay ng taong makasalanan ay ang salita ng Diyos, not us. Hindi kami, kundi ang salita ng Diyos. Yung faithful exhortation ng salita ng Diyos, yun yung ibinibili ni Paul na magpakatatag ka sa salita ng Diyos. At sa pagpapatuloy, dahil sa mga huling araw ay panahon ng kaguluhan, bakit sinabi ni Paul na magpakatatag ka sa Scripture at gamitin mo yung ibinigay sa iyo according sa 2 Timothy chapter 3, verse 1 and following. So 2 Timothy chapter 3, verse 1 and following, sabi rito, but understand this, that in the last days there will come times of the difficulty where people will be lovers of self, lovers of money, proud, arrogant, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy. Verse 3, heartless, unappeasable, slanderous, without self-control, brutal, not loving good. And verse 4, treacherous, reckless, swollen with conceit, lovers of pleasure rather than lovers of God. So, yun yung sinasabi ni Paul. That's why mag-exhort ka, magturo ka doon sa public ministry na meron ka, ituro mo ang salita ng Diyos. Well, in fact, ang tinutukoy niya yung sacred writings na binanggit doon sa verse 15. And the testimony of the apostles.
Kailangan mag-testify ka. Kaya that's why sinasabi din ni Paul doon sa chapter 1, wag mo akong ikahiya. Maging yung aking pagkakakulong. Magtestimonya ka ng naranasan mo sa Diyos at sa natutunan mo sa Kanya, kay Paul. Yun yung mistulang sinasabi ni Paul kay Timothy. Well, no doubt, marahil dahil si Timothy naman ay bata pa, may mga struggle sa kanyang buhay. At naniniwala ako ay meron siyang pakikipagpalitan kay Paul ng mensahe o ng liham. Why? Kasi nalalaman ni Paul yung kanyang pagluha. So, napakalaking bahagi po noon. At sa pagpapatuloy pa ng ating pag-aaral, hindi lamang yung mga taong magiging palalo o palalo sa mga huling araw ang kailangang mapangaralan at may tuwid. Maging sa chapter 2, verse 18 and 17, doon pa rin po yan sa 2 Timothy. Sinasabi po roon, and their talk will spread like gangrene. Among them are Hymenaeus and Philetus, who have served from the truth, saying that the resurrection has already happened. They are upsetting the faith of some. So, I believe na ang tinutukoy dito ni Paul na pagpapaalaala kay Timothy is not the second advent of Christ o yung ikalawang pagbabalik ni Kristo, but ang sinasabi ni Paul dito na may distortion sa iglesia ay yung pangangaral patungkol na ang muling pagkabuhay ng mga mananampalataya ay nangyari na. So, nagkukos ng kagulumihanan sa utak ng mga mananampalataya. Well, in fact, dagdagan natin ang datang ito, mga kapatid, during sa time nila Timothy at ng mga apostle, ang church po na tinutukoy is not the building. Yung tao, yung mananampalataya. Bakit? Sapagkat during their time, wala pong church building. Well, may mga ilang bahagi, like for example, sa Colossus, is may binabanggit si Paul about sa house church. But most often, ang binabanggit at ito ay pertaining doon po sa simbahan, tao ang tinutukoy. Why? Sapagkat po wala pang church. At hindi ito nakapagtataka, kagaya ng sa Panginoong Jesucristo, nangaral sa dalampasigan sa ilalim ng puno at kung saan-saan. Wala pong church. That's why, matindi yung pressure during the time ni Timothy. And then ng mga apostles. Bakit? Lahat ng tao ay nakapakikinig. Even yung mga Greco-Roman. Yung mga baluktot ang nalalaman sa katotohanan, nandoon din sa kanyang congregation. That's why sinasabi ni Paul, exhort mong salita ng Diyos sa public reading, pagtuturo. Malaking bagay po yun pagdating kay Timothy at marahil magdulot ito ng matinding pagluha sa isang mananampalataya dahil nakikita niya na hindi lahat ay naniniwala sa ipinapangaral niya. At hindi ito kagaya natin sa ating panahon na lahat kayo dito ay assume na lahat ay mananampalataya na pumupunta dito. That's why walang distortion ng gospel. Lahat ay mayroong pag-ibig na sundin ang kalooban ng Diyos. Walang retaliation. But then again, hindi natin may papangako yun. Darating at darating yun. But then again, ang sinasabi ni Paul kay Timothy, gamitin mo ang salita ng Diyos. Ang sacred writings na nasa sa iyo. At kung kaya sa verse 16, madiin binibigay yung kilalang talata sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ayun, ang katotohanan. Gamitin mo ang salita ng Diyos. All scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. Walang iba, kundi sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ngayon, pinapahalagahan ba ng tao ang salita ng Diyos? Well, sa ating pagpatuloy, ito yung punto
Ang may otoridad sa lahat ng tao ay ang salita ng Diyos sa pananampalataya at sa mga mananampalataya at maging sa hindi mananampalataya. So, yan ang punto mga kapatid ng ating binabanggit. Ang may authority sa lahat ng tao, both sides, mananampalataya at hindi, ay ang salita ng Diyos. Well, akala ba natin yung Matthew 2 Timothy chapter 3, sa verse 16 ay patungkol lang sa mga unbelievers or para lang sa mga, no, yun po ay para sa lahat. Why? Sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral, hindi lamang si Timothy ang binibigyan ni Pablo ng word of encouragement, maging tayo sa ating kapanahunan, that is located sa 2 Timothy chapter 4, verse 22. Yan po yung huling talata sa verse 22. Binabanggit, the Lord be with you, be with your spirit, grace be with you. So maiksi lang. But then again, yung you po na tinutukoy doon sa 2 Timothy chapter 4 verse 22, sa Greek yun ay so. Nang ibig sabihin, you all. Okay? Ang tinutukoy ni Paul, pagtatapos ng kanyang liham kay Timothy, ay hindi lamang para kay Timothy naka-address, but for the whole council of Ephesus, sa buong mananampalataya sa Efeso. Iyon yung binibigyang pansin ni Paul, not only for Timothy, but for all the believers, o para sa lahat ng mananampalataya. At sa pagpapatuloy sa ating panahon, marami sa ating panahon, bagamat nakikinig ng pangangaral ng salita ng Diyos, pero binabaliwala. Marami po sa ating panahon na bagamat nakakapakinig, binabaliwala ang salita ng Diyos, ang pangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo. Ipinagsasawalang bahala. Pagdating po sa bagay na yan, again, doon sa ating punto na binabanggit ko sa inyo, ang may otoridad sa lahat ng tao ay ang salita ng Diyos. At sa pagdating ng paghahatol ng Diyos, walang ibang gagamitin sa iyo kundi ang salita mismo ng Diyos. Nakikita mo ba yung iyong sarili na sumusunod o nagiging masunurin sa salita ng Diyos? Yun yung bilin ni Paul. Yun yung huling habilin ni Paul na kailangan maintindihan ng tao. At sa pagpapatuloy, sa ating panahon na naglipa na ang mga ideolohiya na naglalayo sa tao, sa katotohanan, mga kasinungalingan na naglalayon na ihulog ka sa kapahamakan. Sa ating pong panahon ay maraming ideolohiya, maling paniniwala, nahahatake ng tao papunta sa kapahamakan. Like for example, sinasabi ng iba na ang Kristo nasa Davao at ngayon nakakulong na. So, kung paniniwalaan mo yun, distortion po yun sa Ebanghelyo. Sapagkat kung babalik man ang Diyos, hindi dito. Saan? Sa kanyang bayan, which is sa Israel. At sa pagpapatuloy din, marahil para sa ating lahat na babad sa social media, walang tao, walang cellphone, walang tao, lalo na dito siguro sa inyo, madalas ay may internet at ang dami mong napapanood. At kung minsan hindi na napipilter kung ito ba ay kapakinabangan sa iyong pananampalataya o nagdudulot sa iyo ng kapahamakan. So nakikita ba natin yung ating sarili sa ganong bagay? Kailangan nating maging handa sapagkat marami ang mga uusig sa atin at susubok na tayo ay tinlangin para tayo ay tumalikod sa katotohanan ating nalalaman patungkol kay Kristo. So ngayon, binibilin din ni Paul kay Timothy na pag-ingatan mo, kailangan mong ituro ang katotohanan, gamitin ang katotohanan upang turuan ang lahat ng mga mananampalataya upang nang sa gayon mapag-ingatan ang mga mananampalataya. Yun ang matinding bilin ni Paul kay Timothy. That's why again, babalik at babalik doon sa verse 16 na kailangang may tuwid
at magkaroon ng pattern ng mga mananampalataya na ang salita ng Diyos ang tanging paraan upang makalakad tayo sa katwiran ng Panginoong Jesucristo. At sa pagpapatuloy, halimbawa, ang mga kasinungalingan na pumakalat sa Ephesus ay mga katuruan laban sa revelasyon ng Panginoong Yesus. Again, yung kaganinang nabanggit doon sa bahagi, doon sa doon sa mga distortion na nabanggit ni Paul sa Ephesus na posible din pagdaanan ng marami o ng bawat churches o ng bawat mga mananampalataya. So merong pagdating din sa Ephesus, merong ancient heresy na tinatawag. So exist na ito doon pa lang sa kanilang panahon. So bigyan kayo ng para bigyan kayo ng maigsing background patungkol sa heresy na ito is about Gnosticism belief. So ano po yung Gnosticism? Bahagi lamang ito. Ang sabi rito, na merong makapangyarihang Diyos na mabuti at perpekto, pero hindi siya nangingialam sa kanyang mga nilikha at hindi siya pwedeng makilala ng kanyang mga nilikha. So isa po yan sa katuruan ng Gnosticism. Hindi, may banal na Diyos, yun ang kanilang paniniwala, pero hindi nangingialam sa kanyang nilikha. At hindi siya pwedeng makilala ng kanyang nilikha. So, may error po doon. Questionable pati yung sovereignty ng Diyos sa bagay yan. At siguro sa ating panahon ay present pa rin ang Gnosticism. Maraming tao nagsasabi na hindi makikilala ng lubos ng tao ang Diyos. Yes, sa pamamagitan ng sarili mong kaalaman, tunay na hindi. Pero kung sasampalatayanan mo ang sinasabi ng salita ng Diyos, ay sapat ito para punan ang kaalaman na kailangan mo upang maligtas. At walang iba. At sa pagpapatuloy din, illustration galing sa 1689, Baptist Confession of Faith, chapter 1, paragraph 4, ang sinasabi po roon, ang kasulatan ay dapat tanggapin at sampalatanayanan sapagkat ito ay salita ng Diyos. So dapat mong sampalatayanan ang salita ng Diyos. Ang Biblia, sapagkat ito ang nagpapahayag ng karunungan buhat sa Diyos. At merong quotation from Augustine, if you believe what you like in the gospel and reject what you don't like, it is not the gospel you believe, but yourself. Marami sa ating panahon, nagsasabing Kristiyano, pero pag-quote ng scripture, yung kino-quote lang nila yung magandang pakinggan. Like for example, Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in the future. Which is, ginamit ang talatang yon sa Israel. Sapagkat ang Israel ay nasasakop. At yun ay pangakong para sa kanila. But don't get me wrong. Walang masama sa pag-quote ng scripture. Ang mali po dito ay ang mali mong pag-quote. Walang mali sa scripture. Lahat yan ay tama. But ang mali ay ang paggamit ng taong bumabasa. Kino-quote mo without knowing the whole story. And then again, kagaya ng ating first point na binanggit ko po sa inyo, the wisdom from the scripture through the challenges of the apostolic fathers, including the prophets, yung kanilang mga pinagdaanan na hamon hanggang sa mga apostolikong hamon, yun ay karunungan sa bawat mananampalataya. And sa mga unang hamon po para sa ating lahat, magpakatatag tayo sa pananampalatayang itinuro ng mga apostol, and pangalawa, personal attitude that demands reverence for the God's Word. So, tignan po natin yun. Yung paggalang sa salita ng Diyos. Hindi mo ginagalang ang salita ng Diyos kung kinukote mo ito without knowing the whole story. So, hindi po paggalang yun. And dako tayo sa second point of our study, the message of the Scripture, the Gospel of Jesus Christ. So, ano ang mensahe ng Scriptura? Walang iba kundi ang Ebanghelyo ni Kristo. Note, from the childhood you have been
acquainted with the sacred writings, able to make you wise for salvation. Again, bigyan ko lamang kayo ulit ng konting background. Si Eunice na ina ni Timothy ay isang Jews at ang ama ni Timothy ay isang Greek. That's why, ikinote ni Paul na nasa sa iyo ang sacred scripture or sacred writings. Bakit? Ang meron po present that time is ang Old Testament. Ang Old Testament writings, ang pinangahawakan, well, hindi bago sapagkat pagdating kay Paul, si Paul ay estudyante ni Gamaliel at napakatalinong tao, alam ang katuruan o ang salita o ang lumang tipan. Kung kaya't hindi nakapagdududa, madalas kinoquote ni Paul ang Old Testament sa kanyang mga pangangaral. Well, example is sa Romans chapter 7. Pag binasa niyo ang Romans chapter 7, binabanggit ni Paul doon kung paano niya nakita ang kanyang sarili sa Decalogue. Decalogue, 10 Commandments. Kung paano niya nakita ang kanyang sarili bilang taong makasalanan sa harap ng Diyos. At isa yun sa pinapakita ng pag-iibanghelyo ni Pablo. At sa pagpapatuloy, sa verse 15, nakaugalian ng mga Hudyo na sa edad na 5 taong gulang na bata ay turo na ang Old Testament, kagaya ng binanggit ko kagaya nina. You have been acquainted with the sacred writings, the Old Testament, sapagkat hindi pa exists ang New Testament writings. Wala pa po during the time ni Timothy, ni Paul, ang New Testament writings. That's why sinasabi ni Paul, ikaw ay magpatotoo patungkol sa iyong natutunan sa salita ng Diyos, yung Old Testament, and doon sa natutunan mo sa akin bilang iyong guro. Magpatotoo ka sa iyong mga natutunan. Sabihin mo ang patungkol sa kaligtasan, which is ang ginagamit nilang pag-evangelize sa mga Jews, walang iba kundi ang New Testament. Ang Old Testament. Sapagkat hindi makikinig sa iyo ang Hudyo kung ang ituturo mo sa kanila ay hindi nakalagay doon. And walang duda doon sapagkat ang mga pangako sa Old Testament, ang katuparan ng mga pangakong ito ay ang New Testament. Why is that? Pagdating sa Genesis chapter 3 verse 15, meron kayong makikita doon according sa mga theologian, that is called proto-evangel. Proto means first, evangel, gospel. So, pagdating doon, sinasabi doon na ang binhi ng babae ang dudurog sa binhi ng ahas, which is, yung binhi ng babae tinutukoy ay si Kristo. At ang binhi ng ahas na tinutukoy, of course, yung mga masasamang gawa. Si Kristo ang dudurog. So that is proto-evangel. At pag hindi rin nakapagtataka, pagdating sa Psalms o sa awit, kagaya ng binasa natin kaganina, ito ay naglalaman din ng mga propesiya patungkol kay Kristo. Pag binasa mo since chapter 1 hanggang sa kanyang dulong aklat ng Psalms, mababasa mo ang maraming kapahayagan patungkol kay Kristo. Example na lamang dyan ang Psalms chapter 61, 62, 63. Doon makikita niyo po yung mayamang revelasyon ng Kristo. So that's why ginagamit ng mga apostol, at ng mga mangangaral ay walang iba kundi ang Old Testament during their time. Well, maybe perhaps itong liham ni Paul kay Timothy. Dahil of course, ito ay pinadala kay Timothy sa Ephesus. Marahil, isa ito sa nadamit niya, itong liham na ito. Pero sa pagpapatuloy, salvation in Christ Jesus, sapagkat ang Old Testament ay naglalaman ng mga pangakong ang katuparan ay ang Kristo. Well, meron siyang binanggit, pagdating example ay sa Luke chapter 24, verse 44 to 49, meron binabanggit dito si Kristo. Basahin ko po sa inyo sa Lucas 24
Then, sabi po rito, then he said to them, "These are my words that I spoke to you while I was still with you, that everything written about me in the law of Moses and the prophets and the Psalms must be fulfilled." So yun po yung binabanggit niya sa verse 44 hanggang 49. Then he opened their minds to understand the scripture and said to them, "Thus it is written, that the Christ should suffer and on the third day raise from the dead." Verse 47, and that repentance for the forgiveness of sin should be proclaimed in His name to all nations, beginning from Jerusalem. And verse 48, you are witness of these things, and behold, I am sending the promise of my Father upon you, but stay in the city until you are clothed with the power from on high. Ang tinutukoy po doon ay yung Spirit, yung banal na Spirito, ang tinutukoy ni Kristo na ibibigay sa kanila. At tinutukoy din doon yung witness, yung nakita, nasaksihan ng kanilang mga mata. That's why si Timothy, ang utos ni Paul, nasa sa iyo ang sacred writings, which is the Old Testament, and magpatotoo ka patungkol sa natutunan mo sa akin. At sa pagpapatuloy, ito ang ating punto. Ang Old Testament ay nakasentro sa kapahayagan ng pangako ng Diyos na kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo. So, ang pangako ng Diyos ay na kanino? Ang pangakong kapahayagan nito ay nasa Old Testament at ang katuparan ay ang nasa New Testament. Yung New Testament proclamation about Jesus Christ. So, yun yung napakahalaga na parte ng pangangaral ng Ebanghelyo, ang ipangaral si Kristo. Si Kristo ang maging sentro. Again, napakahalaga ng salita ng Diyos sa bawat mananampalataya sapagkat ito, again, ang nagbibigay sa atin ng pangunawa, karunungan patungkol sa kaligtasan. At sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral, ang mga kasulatan ay hindi lamang otoridad sa lahat ng tao. Ito rin ang Ebanghelyo na magdudulot ng kaligtasan. The central theme of the Scripture is the gospel of our Lord and Savior Jesus Christ, nothing more, nothing less. Yan ay napakahalagang parte. That is Paul saying to Timothy, from childhood you have been acquainted with the sacred writings which you are able to make you wise for salvation through faith in Jesus Christ. So, napakahalaga nito ng salita ng Diyos. Maybe perhaps ang iba sa atin sa umagang ito ay nandoon pa na nag-wonder, nakakatamad ang magbasa ng salita ng Diyos, nakakaantok, baliw lang ang nagbabasa ng Biblia. Well, nung ako ay bago sa pananampalataya, ang lahat ng tao nakapaligid sa akin, yan ang sinasabi, huwag kang magbasa ng Biblia, mababaliw ka. So, mas mabuti nang mabaliw sa katotohanan kaysa mabaliw sa katotohanan na mag-aakay sa iyo sa walang hanggang kapahamakan. Mga kapatid, ang salita ng Diyos ay higit na pangangailangan ng tao. Pag mong kaligtaan ito, that's why yan din yung hamon na sinabi ng Diyos kay Joshua. Sa book of Joshua, chapter 1, verse 8. Sumaliwanag ang salita ng Diyos na kailangan sundin ng tao. If you believe, meron kaming Bible study ng nakaraan. Ang Diyos bilang manlilikha ng tao, kung ang Diyos ang inaangking mong manlilikha, marunong ka dapat sumunod sa kanyang mga pinag-uutos. At ang isa sa kanyang mga utos ay ang pahalagahan ng kanyang mga salita. Napakahalaga nun. At sa pagpapatuloy, ito ang nais ni Paul na may pangaral sa lahat ng tao bilang huling habilin, salvation through faith in Christ Jesus. Ito ang nais ni Paul na huling habilin, na ipinagbibili niya kay Timothy, na ang kaligtasan ay tanging sa pananampalataya kay Kristo Jesus.
tanging kay Kristo Jesus. Walang ibang pangalan na ibinigay sa ilalim o sa silong ng langit upang sampalatayanan, kundi ang pangalang Hesus Kristo. Well, in fact, Kristo. Yun yung ibinigay ng Diyos. Yung Emmanuel, ang ibig sabihin ng Diyos ay sumasa inyo. Paano sa iyo ang salitang Diyos kung hindi ka naman sumusunod sa Kanya at hindi ka nag-aaral ng Kanyang salita? So, napakahalaga sa ating panahon. Well, again, balikan ko yung kultura ng mga Hudyo. Sa edad na 5 taong gulang na bata, itinuturo na nila ang Old Testament. Kung hindi ako nagkakamali, until now sa Jerusalem, ay ginagamit pa rin nila ito o ginagawa pa rin nila ito bilang parte ng kanilang buhay. At hindi lamang ang isang talata, kundi ang buong first 5 books. That is Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. That is first 5 books. Yun ang ipinapakabisa sa 5 taong bata. At ganoon kahalaga para sa kanila ang written word o ang salita ng Diyos. Kung kaya't binibigyan nila ng diin. At sa pagpapatuloy, ito ang naisip Paul sa according doon sa quotation from my TP sa Dogmatics 1. Ito ay quotation galing doon sa aking pag-aaral about kay William Tyndale. So, isa sa mga kinikilala, siya po ay noon. Siya ay Bible translator from, kung di ako nagkakamali, Latin to English. Yung kanyang tinranslate. Ano po yung reason? Is para may pangaral sa kanyang mga kababayan ang nakapagliligtas na Ebanghelyo ni Kristo dahil during that time ay hindi po ang nakakahawak at nakababasa lamang ng Biblia ay ang mga pari. So sa panahon nila ay hindi nakakabasa yung mga ordinary na tao, kundi umaasa lamang saan? Sa pangangaral ng pari. But right now ay nasa sa atin ang written word, nakasalin sa wikang Ingles, nakasalin sa wikang Tagalog. Kung ikaw ay Chabacano, merong version para sa Chabacano. Sa Bisaya, meron. So, available para sa lahat. Pinanganak siya sa Gloucestershire, was educated at Oxford, where he gained his masteral degree on 1515. At yun nga, yung binanggit ko, ang kanyang rason ng translation ay para mabasa ng kanyang mga fellow countrymen at pagkatapos noong October 6, 1536, siya po ay in-execute. Siya ay tinali at sinunod. Anong reason? Dahil sa Bible translation. Dahil sa pagnanasa na may pangaral ang salita ng Diyos. Well, hindi lamang siya. Ang Panginoong Jesucristo ay nagdusa sa cross ng Kalbaryo, walang hihigit doon. Para maibigay sa atin ang kapahayagan ng kaligtasan. And even Paul ay dumanas ng persecution doon sa binanggit kong 3 bayan kaganina, halos patayin si Paul sa pangangaral ng Ebanghelyo, sa pangangaral, pagpuproklama ng kaligtasan patungkol kay Kristo. At yun yung makikita po ninyo na ang pagbubuwis ng buhay ng mga ginamit ng Diyos na mga mangangaral para lang hanggang sa ating panahon ay makarating ang Ebanghelyo. Kung kaya't huwag mong pabayaan ang iyong sarili na hindi nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi nakikinig ng salita ng Diyos, at higit sa lahat ay hindi sinasapamuhay ang salita ng Diyos. Mabuti ang makinig, mabuti ang magbasa, pero tandaan natin, higit sa lahat ay isapamuhay ninyo ang inyong natututunan o ang ating natututunan. Kailangan makita. Hindi lamang basta lumalabas sa ating bibig, bagkus nakikita sa atin ang mabuting ehemplo ng naranasan nating kaligtasan buhat sa Panginoong Jesucristo. At
sa aking pong mga huling hamon, the wisdom of the Scripture through the challenges of the Apostolic Fathers to proclaim the message of the Scripture, the Gospel of Jesus Christ. Palakasin natin ang pananampalataya ng bawat isa sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni Kristo na may pagpapaliwanag sa kaligtasang dulot nito, at yun ay bahagi ng buhay ng mga mananampalataya ang ipakita mo ang kaligtasang natamo mo kay Kristo. Bakit? Malinaw din ang sinasabi ni Paul pagdating sa Colossus na ipinapaliwanag niya ang praktikal na pakikitungo ng isang mananampalataya sa kanyang kinikilusang lugar. At gayon din ang sinasabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 16, magagamit ito bilang ilustrasyon o bahagi ng pagsunod sa katwiran ng Kristo, sa pagpapaging banal. Sa pagsisikap na mamuhay sa kabanalan, magagamit ang salita ng Diyos. That's why isa yan sa mga encouragement sa atin. Hindi lamang basta kinukot, bagkos isinasapamuhay. May evangelical appeal kung ikaw sa lugar mong iyan, sa iyong kinakaupuan, marahil mayroong ilan na hindi pa tiyak ang kanyang kaligtasan, walang lubos na pananampalataya kay Kristo. Huwag mong palampasin ang imbitasyon ng Ebanghelyo na kaligtasan. Huwag kang umuwi sa inyo na nananatiling walang katiyakan. Huwag mong hayaan na ang pagbawat pagpunta mo rito sa simbahang ito ay baliwala. Walang pagkatuto, walang pagsasapamuhay ng katotohanan. Gamitin mo ang pagkakataong ito habang nakikinig, nag-aaral ng salita ng Diyos. Paglabas mo, isa pamuhay mo. Napakahalagang parte ng pagiging Kristiyano, ang pagsasapamuhay ng salita ng Diyos. At karagdagan pa, huwag kang manatili sa kasalanan. Baguhin mo ang takbo ng iyong isipan at talikdan ang kasalanan. Kung ikaw ay lubos na naniniwala kay Kristo, sumasampalataya kay Kristo, baguhin mo ang takbo ng iyong isipan, talikdan ang kasalanan, at sundin ang kanyang mga kautusan. Sundin ang kanyang kalooban, magpakumbaba sa kanyang banal na harapan. Tanggapin mo ang katotohanan na ikaw ay makasalanan at hindi mo kayang iligtas sa iyong sarili. Di umaasa ka lamang sa habag at biyaya ng Diyos. At ito ay isa sa instrumento na iyon, ang pangangaral ng Ebanghelyo. At para sa ating konklusyon, baka naiinip na po kayo, tingnan mo ang iyong sarili na may matinding pangangailangan sa Ebanghelyo ni Kristo. Tignan mo ang iyong sarili. Huwag ka lang basta humarap sa salamin. Kapag ang isang tao bago umalis ng kanyang tahanan, tinitignan ang kanyang itsura. Well, pag ako magsasalita, tinitignan ko ang aking sarili sa salamin. Sinusuklayan ko ng mabuti ang aking buhok. Ngayon, hindi lamang sa salaming pampisikal ang dapat mong gawing pagtingin. Tignan mo ang iyong sarili sa salita ng Diyos. Nasasalamin mo ba ang iyong sarili bilang makasalanan at nangangailangan ng kaligtasan, habag at biyaya ng Diyos? Kung hindi, magsisi ka sa harapan ng Diyos. Aminin mo ang iyong pagiging makasalanan. Aminin mo ang iyong kabuktutan. Yun ang ibinibili ni Pablo kay Timothy. Ipangaral mo ang katotohanan upang masalamin ng tao ang katotohanan na siya ay makasalanan at tanging maliligtas lamang siya dahil kay Kristo. So yan po ang bahagi ng ating pag-aaral. Let us close in prayer. Muli dakila naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong kabutihan, sa inyo pong walang hanggang biyaya, sa inyo pong patuloy na pagpapaagos sa amin ng inyong karunungan. Nawaw dakilang Diyos sa amin pong pag-uwi, pagkatapos ng aming gawain, ay patuloy na ikaw lamang ang maparangalan. Maalaala namin na ikaw ang aming manlilikha, upang nang sa gayon, kami ay matutong sumunod sa inyo pong mga pinagbibilin. Sapagkat
ang inyo pong mga salita ang nagpapahayag ng karunungan upang maglakad kami sa inyo pong walang hanggang katwiran. At alam namin, O Diyos, iniwan mo ang iyong mga salita upang maging pamantayan ng aming pamumuhay dito sa ibabaw ng mundo. Kung kaya't, nawa o dakilang Diyos, ay patuloy naming alalahanin ang inyo pong walang hanggang kabutihan sa pamamagitan ng pag-aaral ng inyo pong mga salita. Maraming salamat o dakilang Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.